Mula ngayon, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Magtatrabaho pa nga ako na parang aso para sa iyo kung gugustuhin mo. Pagkatapos ay inihayag niya ang isang lihim. May puwersa pala sa likod ng mga eksena na nag-uutos sa kanila na apihin si Kim Yan senador. Habang nag-aalangan siya kung sasabihin ba ang pangalan, hinablot siya ni Yan Sang. Alam ko na kung sino ang nasa likod mo. Nang siya'y nasa coma, nakita niya ang isang balita tungkol sa isang estudyanteng tumalon mula sa isang gusali. Sa suicide note, inihayag ng estudyante ang katotohanan. Isang grupo na tinatawag na Golden Circle, bagamat nanatiling hindi alam ang mga pangunahing miyembro. Ang tagapagtatag ng Golden Circle, nang makita kung gaano kalaki ang kita sa sakit ng iba, ay lumikha ng isang negosyo, nagre-recruit ng mga estudyante na may ganap na kapangyarihan sa paaralan at nakikipag-ugnayan sa mayayaman at maimpluwensyang mga magulang. Hindi lamang nila paprotektahan ang mga estudyante na iyon, kundi ginagarantiya rin nila ang matataas na grado sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga nambo-bully na alisin ang sino mang mas mahusay ang performance. Upang maging kumpleto ang kanyang paghihiganti, kailangang kaladkarin ni Kim Yan ang bawat miyembro ng Golden Circle at sirain silang lahat. Sabihin mo sa akin, paano ka natagpuan ng Golden Circle? Hindi inaasahan ni Park Mitchell na ganoon na karami ang alam niya. Si Senior Shin Yong-min ang kumontak sa amin. Si Shin Yong-min, ang ultimate school tyrant, ang kumokontrol sa buong paaralan. Hindi siya kinakailangang miyembro ng Golden Circle, ngunit, siya ang kanilang gateway, ngunit hindi madaling harapin si Shin Yong-min. Nakatakda siyang maging isang profesional na MMA fighter balang araw. Ang hamanin siya ngayon ay magtatapos lamang sa isang bagbog. Sa ngayon, kailangang magpasya si Kim Yans kung paano haharapin ang basurang ito. Mula nang siya'y magising sa coma, ang kanyang pagkapuot kay Park Mitchell ay hindi nawala. Minsan nang nagmakaawa ang kanyang lola para sa kapatawaran, ngunit ang nakuha lamang niya ay mga insulto at kahihiyan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa tuwing makikita mo ako mula ngayon. Malakas siyang sinampal ni Kim Yanong sa mukha. Sa kanyang nakaraang buhay, nagpakasal si Park at naging isang huwarang asawa, habang si Yung Mino at ang iba pa ay maayos ang kanilang buhay. Hindi ako kailanman naniwala na ang kasamaan ay napaparusahan ng kasamaan. Ang mata sa mata lamang ang walang hanggang batas. Umaasa ako na lahat kayo ay magtataglay ng mga pilat na hinding-hindi ninyo malilimutan sa buong buhay ninyo. Matapos ang pagpapatalsik kay Yung Mino, si Kim Yan Sang ang naging usap-usapan sa buong eskwelahan. Lumalabas na ang mga tahimik ang pinaka-nakakatakot kapag sila ay nagalit. Kapag nangyari iyon, nagiging puro dilim sila sa loob. Sakto namang pumasok si Kim Yan. Ang dating maingay na silid-aralan ay naging tahimik. Pagkaupo niya, may lumapit mula sa likuran at mamulong ng pasasalamat. Ito ang matabang bata na iniligtas niyan mula kay Park Mitchell. Nagpasalamat siya ng buong puso kay Kim Yan sa pagtatanggol sa kanya, nangangakong tutulong kung kailangan. Malamig na sumagot si Yanong. Bago ang disciplinary committee, nagkunwari kang walang alam. Sinabi mong takot ka at tumanggi kang magpatotoo para sa akin, pero ngayon gusto mong magpasalamat. Makinig ka, mula ngayon, anumang mangyari sa iyo ay wala nang kinalaman sa akin. Umalis ka sa paningin ko. Ayaw kong makita ang mukha mo. Samantala, galit na galit si Shin Yong-min. Akala niya ay walang kwenta si Kim Yan. Ngunit, ang kanyang tagapag-alaga pala ay tagapagmana ng Mongjin Constructions. Sa Desen, walang sino man ang maaaring lumaban kay Kang. Ngunit hindi pa handang sumuko si Shin Yong-min. Ngayon ay mayroon siyang dahilan upang makakuha pa ng mas maraming pera mula sa Golden Circle. Inutusan niya ang pinakamatindi sa taong iyon na lumapit sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating sa rooftop si Park Jin-woo, ang boss ng unang taon, na nanginginig. Sinampal ni Shiny Young-min ang kanyang mukha at sinabing, may isang lalaki sa taon ninyo na ang pangalan ay Kim Yan. Gusto kong bugbugin siya. Siguraduhin mong hindi na siya makakalakad muli. Kasabay nito, naghahanda si Kim Yan para sa mga panganib sa hinaharap. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang mga grado. Sa ganoon lamang siya magiging tinak sa lalamunan ng ilang miyembro ng Golden Circle. Mayroon na siyang ilang pinaghihinalaan, ngunit nang walang matibay na ebidensya, hindi pa siya makakakilos. Ang unang prioridad ay pahusayin ang kanyang pisikal na lakas. Kaya pagkatapos ng klase, pumunta siya sa gym ni Yong Deok-hel.
Si Yung Dok-hil ay dating kauna-unahang world champion ng Korea sa MMA, ngunit ngayon ay isang hindi sikat na retiradong atleta. Tinanong siya ni Yung kung anong uri ng pagsasanay ang gusto niya. Sumagot si Yeonong, gusto kong bumuti sa pakikipaglaban hanggang sa punto na kaya kong durugan ang bawat bully sa paaralan sa ilalim ng aking mga paa. Agad na dumilim ang mukha ni Yung. Kung para lang matuto kang lumaban ang pakay mo, hindi kita matuturuan. Bilang unang kampyon ng UFL ng bansa, nanatili si Yung Dok-hil sa pagpapatakbo ng isang maliit na gym dahil bumagsak siya sa drug test matapos ang isang laban. Hindi niya kailanman ipinaliwanag ang kanyang sarili at tinalikuran ang kanyang karera sa sports. Ngunit kalaunan, naglaan siya ng 1 taon sa pagtuturo ng isa pang manlalaban na umabot sa championship. Kung makukuha ko ang kanyang personal na pagtuturo, ang aking mga kasanayan sa pakikipaglaban ay biglang tataas. Diretsahan ang sinabi ni Yeonong, hindi ba't ginawa mo rin ang lahat para manalo? Ginagawa ko lang din ang lahat para maabot ang aking layunin. Anong mali doon? Sumagot si Yung, babong pagkakamali iyon. Kung may isa pa akong pagkakataon, hindi ko napipiliin ang parehong bagay. Ayaw kong matulad ka sa akin. Umuwi ka na. Hindi kita matutulungan, 100 milyong won. Kung sasang-ayon kang sanayin ako, ililipat ko ang 100 milyong won sa loob ng 1 araw. Magbabayad ako muna. Kaya, kahit umatras ako, wala kang mawawala. Sana naisip mo ang mga kahihinatnan bago ka uminom ng gamot. Ngunit pinili mo pa rin. Pinipili kong labanan ang mga bully. Kahit na mapilayan ako o makulong habang buhay, tinanggap ko na ang panganib na iyon, tulad ng ginawa mo nang uminom ka ng gamot. Desperado na ako ngayon. Kailangan ko ang tulong mo. Sa wakas, nagbago ang isip ni Yung Dok-hil. Tutulungan kitang magsanay. Ngunit una, mayroong pagsubok. Humakbang ka sa ring kasama ako. Kung makakatagal ka ng 1 round, kikilalanan ko ang iyong determinasyon. Nang gabing iyon, nang umuwi si Kim Yan, sumakit ang puso ng kanyang lola sa nakita niya. Anong salbaha ang gumawa nito sa aking apo? Sabihin mo kay lola kung sino iyon. Hindi sila palalampasan ni lola. Nagbalik ang oras sa mas maaga sa gym. Nang mag-alok si Kim Yan-sung ng 100 milyong won bilang tuition, nagpa siya si Yung Dok-hil na bigyan siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Kung makakapanatili siya sa ring sa loob ng 3 minuto, makakapasa siya. Sa simula, si Yung ang unang umatake. Ang kanyang suntok ay tumama ng husto sa braso ni Yan-sung na nagbabantay. Akala ni Yeonong ay nablock niya ito, ngunit ang labis na puwersa ay bumagsak pa rin, tumama sa kanyang ilong. Isang matinding sakit ang dumiretso sa kanyang utak. Bumagsak ang kanyang katawan sa canvas bago pa man siya makapag-react. Bumangon ka, 10 segundo pa lang ang lumipas. Ang sumunod ay isang sunod-sunod na atake. Nagpakawala si Yung ng sunod-sunod na suntok na parang rumaragasa. Na bagyo. Ang tanging magawa ni Yeonong ay protektahan ang kanyang ulo. Kung may tumama mang suntok, mawawalan siya ng malay. Biglang nagbago ng taktika si Yung. Isang mabagsik na low kick. Agad na namanhid ang binti ni Yeonong. Pwede ka pa namang sumuko, alam mo. Ngunit nagngalit ang ngipin ni Yeonong at tumayo muli. Hindi pa tapos ang 3 minuto. Upang maiwasan ang pagkaubos ng kanyang lakas, nagpa siya si Yeonong na umatake at baliktarin ang sitwasyon. Ngunit sa isang propesyonal, ipinapakita lamang nito ang kanyang kahinaan. Ang baba, ang pinakamadaling lugar para makapagko. Bumagsak si Yeonong, kasing tigas ng tabla sa banig. Kailangan niyong ang pera, ngunit imposibleng ibenta niya ang kanyang pagmamalaki sa isang taong hindi kayang tiisin ang ganitong antas ng parusa. Humiga ka na lang dyan. Ngunit, isang boses ang narinig mula sa likuran niya. Hindi pa tapos, tuloy pa tayo. Nagulat si Yung sa kanyang tapang. Siguro hindi nagbibiro ang batang ito tungkol sa pagnanais na matutong lumaban. Gayunpaman, nagpigil siya upang maiwasan ang malubhang pinsala dati. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang ibuhos ang lahat. Sinanggalang ni Yeonong ang kanyang ulo, laging handa sa isa pang low kick. Ngunit binago muli ni Yung ang kanyang target. Isang brutal na suntok sa atay ang nagdulot ng matinding sakit sa katawan ni Yan Ukong. Ang ganoong suntok ay maaaring magpabangon sa isang tao, mawalan ng malay, o mamatay pa nga. Nagsimulang manginig ang katawan ni Yan-sung nang hindi makontrol. Gusto niyang bumangon, ngunit ayaw sumunod ng kanyang katawan.
Ang ganitong uri ng sakit ay hindi kayang talunin ng lakas ng loob lamang. Bata, sumuko ka na lang at umuwi. Nanggagalaiti sa galit si Yanong sa loob. Ikaw na walang silbing piraso ng basura. Bumangon ka. Hindi mo ba hinihintay ang sandaling ito? Naglaan ka ng 10 taon bilang isang gulay, nakahiga sa kama na nagnanais mamatay araw-araw, at hindi mo kayang tiisin ang ganito karaming sakit. Kung ayaw mong bumalik doon, bumangon ka ngayon din. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ni Yong, muling bumangon si Kim Yanong. Ang huling tama na iyon, karamihan sa mga profesional ay hindi kayang tiisin. Anong uri ng buhay ang pinagdaanan ng batang ito? Kung ang isang tulad nito ay magkaroon ng tunay na kapangyarihan, maaari siyang masira. Determinado na pigilan siya mula sa isang buhay ng pagsisisi, sumumpa si Yong natapusin ito dito. Ang susunod niyang suntok ay buong lakas. Sinabi ni Yanong sa sarili na kumapit. Ano man ang mangyari. Kahit mabasag ang kanyang ilong, kahit matanggal ang kanyang mga ngipin, ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Lalong nagiging mabangis ang mga atake ni Yong. Nang halos hindi na makapagtaas ng depensa si Yanong, ang alarma ng timer ang nagligtas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Hindi na iwasan ni Yong ang magmura. Lintik, nakaligtas talaga ang batang ito. Pag-uwi mo, huwag kang magsasabi sa mga tao na binugbog kita. Padadalhan kita ng bank account ko mamaya. Halos maduraj ang puso ng kanyang lola nang makita ang kanyang bagbog at maga na mukha. Pinakalma siya ni Yanong na nagkaroon lang siya ng sagupaan sa eskwela, ngunit ayos na ang lahat. Habang naghahapunan, tinanong niya kung mayroon siyang bank book. May bagong housing project ang Mungjin Construction. Mag-apply ka ng pwesto. Baka mapili tayo at siguradong mas malaki ang halaga nito sa hinaharap. Gusto niyang direkta na lang ibigay sa kanyang lola ang 100 milyon, ngunit tatanungin lang nito kung saan nanggaling ang pera. Sa ganitong paraan, hindi siya maghay-hinala. Kinabukasan, tinawag ni school tyrant Shin Yong-min si Park Jin-woo sa bubong. Tinapik niya sa balikat si Park, pinupuri ang kanyang kahusayan. Binigay ko lang ang utos at binugbog mo na agad si Kim Yanong. Hangang-hanga ako. Mula ngayon, sabihin mo sa lahat na ikaw ang aking sinumpaang kapatid. Lubos na nalitaw si Arjun Woo. Pagkatapos ay nakita niya ang pasa-pasa at bagbog na mukha ni Yansang. Ano ang nangyari sa batang iyon? Masyado ba siyang mayabang at binugbog sa labas ng eskwela? Mukhang akala ni Shin Yong-min na ako ang gumawa nito. Ngunit kung kaya palang bugbugin si Yanong ng ganito, siguro hindi siya kasing tigas ng sinasabi ng lahat. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan. Sino mang malapit kay Kim Yan, hindi ko palalampasan ang kahit isa. Sa ilalim ng dalubhasang gabay ni Yong Dokhel, sinimulan ni Kim Yanong ang isang impyernong, matinding regimen ng pagsasanay. Lalo pang humanga si Yong sa kanyang tibay. Kaya, nagpasya siyang bigyan si Kim Yans ng espesyal na pagsasanay. Hanggat kaya mong makasabay sa akin, luluhod ang lahat sa iyong paanan. Isang linggo pagkaraan, abala si Kim Yan sa kanyang pag-aaral. Nang biglang dumating ang kanyang dating kaibigan na si Park Jin-woo, ang marinig siyang magsabi ng, ayoko kang i-ostracize tulad ng lahat, ay nagpatulala kay Yanong. Nagulat si Park Jin-woo na hindi niya alam na siya ay iniiwasan. Kaya ipinaliwanag niya, tinakat na ni Park Jin-woo ang bawat taon. Kung sino man ang lumapit sa iyo, susugurin niya sila. Magkaibigan tayo ng 10 taon, kaya kahit na magbayad ako, hindi ko kayang panoorin kang mag-isa. Sa nakaraang buhay ni Yanong, nang mapansin ni Shu na siya ay inaapi, agad siyang sumaklolo upang protektahan siya. Ngunit mula noon, siya mismo ang naging target ng nambubuli. Matapos mabalian ng binti, nagkunwari siyang hindi niya kilala si Yan. Kalaunan, habang si Yan ay gulay, nagpunta pa si Park Jin-woo upang humingi ng tawad. Kung may susunod na buhay, hinding-hindi na kita iiwan na mag-isa. Sa pagkakataong ito, ayaw ni Kim Yan na masaktan siya dahil sa kanya. Huwag kang umasta na malapit tayo. Baliwalain mo na lang ako tulad ng iba. Haharapin ko ang sarili kong problema. Ngunit iginiit ni Park Jin-woo, hindi kita hahayaang harapin ito ng mag-isa. Pupuntahan kita pagkatapos ng klase. Ayaw ni Yanong na masangkot siya. Kung hindi, magiging malungkot lang siya muli. Maliban sa pamilya, lahat ng malapit na ugnayan ay kailangan putulin. Pagkatapos ng klase,
Nag-iisip si Kim Yans kung paano kumbansihin si Shu na sumuko, ngunit matagal nang lumipas at hindi siya dumating. Pagkatapos ay narinig niya ang mga kaklase na bumubulong, tapos na si Park Jin-woo. Nakita ko lang na kinaladkad siya ni Park Jin-woo. Palabas, nagulat ang puso niyan. Ang sumunod na segundo, tumakbo siya palabas na parang cheetah. Hindi niya hahayaang maulit ang nakaraan. Sa sandaling iyon, na-corner na ni Park Jin-woo at ng kanyang gang si Park Jin-woo sa banyo. Binalaan ko na ang lahat na huwag lumapit kay Kim Yans. Hindi mo ba narinig? O wala ka lang pakialam? Hinarap ni Park Jin-woo ang mga nambo-bully ng walang bakas ng takot. Siya ang matalik kong kaibigan. Kung gusto mong lumaban, gawin mo lang. Huwag mag-aksaya ng oras sa mga banta. Akma nang susuntok si Park Jin-woo, ngunit naunang sumuntok si Park Jin-woo, pinahiya siya sa harap ng kanyang mga tauhan. Galit na galit, inutusan ni Park ang lahat na umatake ng sabay-sabay. Sa harap ng pag-atake ng grupo, ang tanging nasa isip ni Park Jin-woo ay si Kim Yans. Alam niyang itinutulak siya palayo ni Yeonong upang protektahan siya, ngunit sa huli, nasangkot pa rin siya. Kahit galit si Yeonong, hindi siya makapagsisisi na ipinagtanggol niya ito. Para kay Park Jin-woo, higit pa sa kaibigan noong bata pa si Yansang. Hinding-hindi niya ito kayang iwanan. Sinamantala ni Park Jin-woo ang pagkakataon at sinipa siya ng malakas sa dibdib. Narinig kong nagta-taekwondo ka. May mga mayayabang na tulad mo sa lahat ng dako. Dahil lang sa natuto ka ng ilang galaw, akala mo matapang ka na. Tungkol sa background ang mundo na ito. Ang problema mo ay akala mo espesyal ka. Mula ngayon, ikaw at si Kim Yan ay magdadasal na sana patay na kayo araw-araw. Anumang oras ay pwede kitang tawagin. Masanay ka na lang. Sakto namang sumipa ang pinto ng banyo. Pumasok si Kim Yan, galit na galit. Anong ginagawa ninyo? Gusto na niyang harapin si Park Jin-woo matagal na. Ngayon ang perpektong pagkakataon, ngunit hindi sila magkatugma sa pisikal. Kaya nagpa siya si Yeonong na pukawin siya upang mawalan ng kontrol. Sinasabi ng lahat na binugbog mo ako. Nakakahiya, wala kang iba kundi isang matabang baboy. Kung kailangan mong manakat ng grupo kay Park Jin-woo, ano ang ibig sabihin yan sa iyo? Kumagat si Park Jin-woo sa pain, iginiit ang isang one-on-one fight. Isang hanggal na brute na marunong lang gumamit ng puwersa. Ang kanyang mga galaw ay malaki at madaling kontrahin. Patuloy siyang kinukutya ni Yeonong. Sayang lang ang kalamnan. Si Park Jin-woo, na nawawalan ng pasensya, ay sumugod ng buong lakas. Tiwala sa kanyang lakas, ngunit natutunan ni Yeonong mula kay Yong Deok-hel, panatilihin ang iyong distansya. Suntukin ng paulit-ulit hanggang sa hindi na makatayo ang kalaban. Ngayon, kailangan niyang ipasok ang tunay na takot sa lahat. Hindi nagtagal, binugbog si Park Jin-woo hanggang sa halos mamatay. Gaano man kalakas ang isang bully, estudyante pa rin siya. Sa harap ng malademonyong si Yeonong, tuluyang sumuko si Park. Sabihin mo sa akin ng totoo, ikaw ba ang umuna sa akin dati? Sabihin mo ng malakas para sa lahat. Takot na takot si Park Jin-woo. Nauuto siya. Lahat ay ideya ni Shin Young-min. Hindi ko kailanman matatalo ka. Kung wala siya, wala sana sa mga ito ang nangyari. Pakiusap huwag mo na akong saktan ulit. Hinding-hindi na kita guguluhin ulit. Lumingon si Yeonong sa iba. Huwag ninyong galawin si Park Jin-woo ulit. Pagkatapos ay sinipa niya si Park Jin-woo ng malakas sa panga. Kung makikita kong hahawakan mo pa siya, susugurin ko kayong lahat. Matapos iligtas ang kaibigan, binalaan siya ni Yansang na lumayo sa hinaharap upang hindi siya madamay. Ngunit hinawakan ni Park Jin-woo ang kanyang kamay at iginiit, kahit mangyari pa ulit, ipagtatanggol pa rin kita. Nakita ni Yeonong na hindi niya kayang baguhin ang isip nito, kaya inilatag niya ang lahat. Akala mo aksidente lang ang mga away na ito. Ako ang nagpo-provoke sa kanila. Lahat sila ay nararapat lang. Simula pa lang ito, lilipulin ko ang bawat bully. Kahit mawala ang lahat, nang mayroon ako, hindi ko pa masasabi sa iyo ang buong katotohanan. Alamin mo lang na ako ay naghihiganti. Kung patuloy kang magiging kaibigan ko, patuloy kang masasama sa mga bagay na tulad ngayon. Kung hindi mo nga kayang talunin ang isang tulad ni Park Jin-woo, mas mabuti pang manatili ka sa labas ng aking mga problema. Tapusin na natin ito dito. Hindi mo lang talaga kakayanin. Sa sandaling iyon,
Nag-iisip si Shin Yong-min kung paano gagastusin ang lahat ng perang ito. Hindi siya makapaniwala na ang pambubuli lang sa ilang estudyante ay madali siyang kumita ng daan-daang libo. Biglang sumipa ang likod na pinto ng silid-aralan. Si Kim Yan iyon. Tinitigan niya si Shin Yong-min, malamig at mabagsik ang kanyang boses. Ikaw ba ang salbaheng iyon, Shin Yong-min? Wala pang sino man ang naglakas loob na insultuhan siya ng ganoon dati. Akma na siyang sisabog, ngunit hindi binigyan ni Kim Yan ng pagkakataon, nagpakawala ng sipa na dumiretso sa kanya. Mabilis na itinaas ni Shin Yong-min ang kanyang mga braso upang harangan. Sino ka ba? Paano ka lang umaatake nang hindi man lang nagpapakilala? Walang sinabi si Kim Yan, sumugod lang siya gamit ang kanyang mga kamao. Galit na nagmura si Shin Yong-min, sino kang hayop ka? Napansin niya na tila may kakayahan sa pakikipaglaban ang lalaki, ngunit mahina ang kanyang mga suntok at mahuhulaan ang kanyang mga galaw. Hanggang sa sumunod na segundo, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tiyan. Agad na samuka ng dugo si Shin Yong-min. Gusto mong malaman kung sino ako? Ako si Kim Yan, ang hinahanap mo. Ngayon na sa wakas ay nagsalita na ang bata, hiniling ni Shin Yong-min na malaman kung bakit siya naruroon. Ngunit hindi sumagot si Kim Yan. Kinuha lang niya ang isang silya at ipinukpok ito. Inakala ni Shin Yong-min na baliw si Kim Yan sa paggamit ng silya sa isang laban. Ngunit bahagi ito ng plano ni Yan Sang. Kailangan niyang panatilihin ang presyon, hindi bibitaw kundi matatalo siya, pinipilit si Shin Yong-min na depensahan ang sarili sa buong oras. Sa wakas, gumanti siya, hinawakan ang kamao ni Yan Wukong. Hindi ka makakalabas ng buhay sa silid-aralan na ito. Itinaas ni Yanong ang kanyang braso upang harangan, ngunit ginaya lang siya ni Shin Yong-min at biglang binago ang anggulo ng atake. Akala mo ikaw lang ang pwedeng manloko sa akin. Nagngalit ang ngipin ni Yanong at sinabi sa sarili na kumapit. Alam niya mula sa simula na hindi siya katapat ni Shin Yong-min. Hindi siya pumunta rito na umaasang makakalabas ng walang galos. Naghihintay siya ng isang shot, at sinugal niya ang lahat dito. Sinamantala ang tamang sandali, hinawakan ni Yanong ang binti ni Shin Yong-min at sa isang bug zone ng lakas ay inihagis silang dalawa patungo sa bintana. Ang silid-aralan na ito ay nasa pinakamataas na palapag. Ang pagkahulog ay nangangahulugang kamatayan o mas masahol pa. Sa kabutihang palad, nagawa ni Shin Yong-min na kumapit sa bintana para sa kanyang buhay. Lubos siyang natakot. Habang sumisigaw si Yanong na parang baliw, sinabi niya, ikaw ang mamamatay ngayon o ako. Isang kaklase ang sumigaw, may humila sa baliw na iyan. Bagamat nakaligtas si Shin Yong-min, lubos na siyang natakot kay Kim Yan Sang. Lalo na nang lumapit si Yanong at bamulong ng banta, akala mo tapos na ito. Sa sandaling dinampyan mo ng kamay ang kaibigan ko, hinatulan mo ang iyong sarili. Kaya maghintay ka lang. Sa susunod na pagkakataon, ay dudurog ko ang likod ng bungo mo ng paa ng silya. Gusto kong tandaan mo sa buong buhay mo, ito ang mangyayari kapag kinalaban mo ako. Tinanong ng isang kaklase kung ayos lang ba si Shin Yong-min. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang matigas na pag-arte. Bakit mo ako tinatanong yan? Hindi mo ba nakita na binugbog ko ang lalaking iyon? Mabilis na humingi ng tawad ang estudyante. Oo. Pero hindi mo ba sa tingin mo dapat ipasuri ang likod mo sa ospital? Di nagtagal, may nagulat sa guro ng homeroom na binugbog ni Yanong si Park Jin-woo sa banyo. Inakala niya na magiging malaking gulo ito, lalo na at sinabi lang ng principal na layunin nilang gawing modelo ng bansa ang paaralan. Ngunit nang dumating siya sa opisina, sinabi sa kanya ng punong guro na huwag na itong pansinin. Ang panganay na anak ng Mayong Jin Construction, si Gang BM, ay sumang-ayon na ay sponsor ang paaralan, ngunit sa kondisyon lamang na sa panahon ng pananatili ni Yan Sang doon, anumang kaguluhan ang idulot niya, tatakpan ito ng paaralan. Kaya sa pagkakataong ito, magkukunwari tayo na walang nangyari. Hindi ko naman ito ipinapagawa ng libre. Pagdating sa mga bonus at gantimpala ng paaralan, ikaw ang mauuna. At sa mga bagong proyekto ng pabahay ni Kang, tahimik na nagtabi si Gang Bim ng mahigit 100 unit para sa atin. Mabilis na tumataas ang presyo. Hindi ba't dapat kumuha ka rin ng ilan para sa iyong sarili? Magpatuloy ka lang sa ginagawa mo palagi upang protektahan ang mga estudyante. Ngayon, ang tanging kailangan mong protektahan ay si Kim Yanong.
Agad na naintindihan ng guro at nangakong hahawakan ang lahat ng perpekto. Nakita kung gaano siya kahusay sumunod, sinabi ng punong guro, tawagin mo na lang akong kuya, mula ngayon. Masayang sumunod ang guro, nagpakita silang dalawa ng pagmamahal bilang magkapatid doon mismo. Pareho sila ng layunin. Ilabas si Kiman ng ligtas mula sa pagtatapos at tamasahin ang lilim ng kapangyarihan ng Maongjin Construction. Habang nagde-daydream sila tungkol sa kanilang magandang kinabukasan, may sumigaw. Inatake si Kim Yansang. Nagalit silang dalawa. Sino ang naglakas loob na gumawa nito? Samantala, galit na galit si Shin Yong-min. Sinundan siya ni Yanong, ngunit ngayon siya ang ipinipinta bilang umaatake, ngunit ang punong guro at guro sa kanilang lihim na alyansa ay hindi makikinig sa anumang sinasabi niya. Nagpagalit ito sa kanya. Halos ihagis ako mula sa tuktok na palapag. Tontoneladang tao ang nakakita. Tinapik ng guro ang kanyang balikat. Siguro, ngunit ang mahalaga ay kung may maniniwala sa mga saksing iyon. Si Kim Yan ang huwarang estudyante ng buong paaralan. Sino sa tingin mo ang papanigan ng mga tao? Nagmura si Shin Yong-min ng pabulong. Hinawakan ng guro ang kanyang kwelyo. Nang ahas kang sigawan ako. Ipagpatuloy mo ito at gagawin naming mas malala ang iyong parusa. Pareho itong pamilyar at kakaiba. Ang dalawang matatandang ito ay kasing bulok niya. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi magiging madali ang habulin si Kim Yan. Sa huli, yumuko siya at umamin ng pagkakamali. Ngunit hindi handang sumuko si Shin Yong-min. Nagpasya siyang gamitin ang ilan sa kanyang bayad upang upahan ang tagapamagitan para sa tulong. Si Choi Tae-jun bilang intermediary ang responsable sa pagre-recruit ng mga tauhan para sa Golden Circle. Kung bumagsak ang mga upahang bugaw, lahat ay sa kanya at hinding-hindi kinukonsinti ng Golden Circle ang pagkabigo. Ang ganitong paraan ng paggamit ng koneksyon upang takpan ang gulo ay katulad ng ginawa nila. Anumang estudyanteng kinalaban si Yanong ay pinatalsik at ang principal at mga guro ay pinrotektahan siya sa lahat ng gastos. Kaya nagpunta si Cho Tae-jun sa principal mismo. Narinig ko na 4 na estudyante ang kamakailan ay dinala sa at pinatalsik mula sa inyong paaralan, ngunit ang nanakit sa kanila, si Kim Yanong, ay bahagya lamang ang parusa. Sa totoo lang, seryoso ito para sa isang kaso ng pulis. Binibigyan niyo ba ng espesyal na pagtrato si Kim Yan? Kung gayon, susundan ko ito hanggang sa huli. Hindi natinag ang principal sa banta. Nais lang naming protektahan ang kinabukasan ng mga estudyante sa pamamagitan ng hindi pagsama sa pulis. Nai-report na namin ang lahat, kaya gawin mo ang gusto mo. Sumagot si Choi Tae-jun, ako ay lalaki sa aking salita. Hindi nagbago ang mukha ng principal. Dito sa Desen, ang mga banta mo ay walang kabuluhan. Pagkatapos ay nagpunta si Choi Tae-jun sa istasyon ng pulis, ngunit ang tugon na nakuha niya ay ganap na pagtatanggol sa sarili ang mga aksyon ni Kim Yan-sung. Galit na galit, nagbanta si Choi Tae-jun na ilalantad ang insidente. Alam mo kung gaano kalakas ang internet, hindi ba? Ngunit ang opisyal, tulad ng principal, ay hindi natinag. Ito ay Desen. Kahit na gumawa ka ng ingay online, makakalimutan ng mga tao pagkatapos ng ilang araw. Ngayon, ganap nang walang pagpipilian si Choi Tae-jun. Hindi niya inaasahan na ganito karumi ang lugar na ito. Sinubukan niyang gumamit ng pera upang suriin ang mga koneksyon ni Kim Yan-sang, ngunit nalaman niyang walang sino mang kukuha ng pain. Ang bawat opisyal ng gobyerno ay hayagang pinoprotektahan si Kim Yans. Kung hindi siya makakahanap ng ibang paraan, tiyak na magtatapos sa pagkabigo ang misyong ito. At hinding-hindi hinahayaan ng Golden Circle ang isang pagkabigo na hindi maparusahan. Maaaring masira ang kanyang buong buhay. Kaya, inilipat niya ang lahat ng presyon kay Shin Yong-min. Ang layunin natin ay hindi para alisin si Kim Yan, kundi para pabagsakin ang kanyang mga grado. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Basta ibaba mo lang ang kanyang mga marka at tapos na ang trabaho. Kung susuko ka o mabibigo, hindi lang si Kim Yan ang gagantihan namin, kundi magbabayad ka rin ng malaki. Nagmura si Shin Yong-min sa ilalim ng kanyang hininga. Pinangga ko ng gagong yan na susuportahan ako, pero ngayon ay sumusuko at iniaasa sa akin ang lahat. Habang nag-iisip siya kung ano ang susunod na gagawin, may pumalo sa likod ng kanyang ulo gamit ang ladrilyo. Isang pamilyar na boses ang nagsabi, sinabi ko na sa iyo na mag-ingat ka, Shin Yong-min. Umikot siya, handang sumuntok,
Ngunit ang mga salita ni Kim Yan ang nagpatigas sa kanya. Mas mahalaga ba ang trabahong iyan kaysa sa iyong sariling buhay? Narinig ko na nagpunta ang kliyente sa principal, kaya alam ko eksakto kung anong sitwasyon ka. Ngunit ipaalala ko sa iyo, ang panganay na anak ng Mungjin Construction ang aking tagapag-alaga. Hindi ko planong ayusin ito sa iyo lang. Sobra ang nakagat mo. Huwag mong isipin na ang pagpapatalsik ang magliligtas sa iyo. Gagawin ko ang lahat para magkaroon ng criminal case, kaya magkakaroon ka ng record. At kapag nakalabas ka ng kulungan, pupuntahan ka ng mga tao ng Mungjin Construction. Sisiguraduhin nilang hindi ka makakaligtas sa Dezen. Kung gusto mong mabuhay bilang tao, kailangan mong umalis sa Dezen ng tuluyan. Ngunit kahit tumakbo ka, hindi kita hahayaan. Simple lang ang layunin ko. Sino mang maglakas loob na manakit sa akin, sisirain ko sila. Kung gusto mong mabuhay bilang tao dito, magtiis ka. Matuto ka mula sa mga binubugbog mo dati. Kinabukasan, si Shin Yong-min ay dumating sa paaralan na puno ng pasa. Lahat ay bamulong na baka inatake siya ni Kim Yan pagkatapos ng klase, kung hindi ay imposibleng manalo si Kim Yan. Sa totoo lang, kung gusto ni Shin Yong-min na lumaban, kaya niyang pabagsakin si Yan Sang anumang oras. Ngunit ang kapangyarihan ng Mayong Jin Construction ang nagpakita sa kanya na hindi siya maaaring galawin sa lungsod na ito. Gayunpaman, kung hahayaan lang niya si Yan Sang, sisirain ng Golden Circle ang lahat ng mayroon siya. Mas mabuti pang mapatalsik at magkaroon ng record kaysa mawala ang lahat. Nawalan ng kontrol, ipinukpok ni Shin Yong-min ang kanyang ulo sa kanyang mesa. Hindi niya dapat tinanggap ang pera o ang trabaho. Tahimik siyang nagdasal na sana ay magkamali si Kim Yan sa susunod na pagsusulit. Kahit maliit na pagbaba sa grado ay makakabili sa kanya ng oras. Samantala, naghihintay si Kim Yan ng midterms. Kapag nakuha ko ang napakataas na marka, sisabog ang lahat ng nakatagong sama ng loob. Si Shiny Min, desperado na mabuhay. Mapipilitan ng Golden Circle na kumpletuhin ang kanilang gawain at ang galit na kliyente na nagbigay ng utos. Kapag sumabog ang lahat ng sabay-sabay, sa wakas ay makukuha ko ang gusto ko. Siguro marumi ang paggamit ng principal at ng mga panlilinlang ng Mungjin Construction, ngunit hanggat makuha ko ang gusto ko, sulit ito. Pagkatapos noon, walang sino man sa paaralang ito ang mangangahas na hawakan ako. Ang kuta na itinayo ko sa pamamagitan ng karahasan ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan ng isip na hindi ko pa kailanman naramdaman. Kasabay nito, nagsusumikap siya upang mapabuti ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Lubos na nasiyahan si Yung Dokhel sa kanyang estudyante. Kung hindi lang dahil sa pera sa pagitan nila, baka sinabi na niya sa kanyang maging propesyonal. Nang matapos si Kim Yanong sa pagsasanay at paalis na, isang pamilyar na boses ang pumasok sa pinto. Sinabi niya kay Yung Dokhel, ang pangalan ko ay Park Jin-woo. Ako ang nag-book ng konsultasyon para sa mga aralin sa pakikipaglaban. Nang malaman ni Park Jin-woo na pinukaw ni Yan Song si Shin Yong-min at halos mahulog silang dalawa sa bintana, napagtanto niya na nagpapadala si Yanong ng babala sa buong paaralan. Kung hahawakan mo ang sino mang malapit sa akin, magdadala ka ng kapahamakan sa iyong sarili. Hindi maunawaan ni Park Jin-woo kung bakit naging ganoon kaiba si Yan Song. Dati ay sinasabi niyang gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang lola. Ngunit ngayon ang tanging layunin niya ay isugal ang lahat upang lipulin ang lahat ng mga bully. Gayunpaman, dahil pinili ni Yanong ang landas na ito, paano siya pababayaan ng kanyang matalik na kaibigan? Kaya nagpunta si Park Jin-woo sa gym ni Yung Dokhel. Sinubukan ni Kim Yanong na kumbansihin ang coach na huwag siyang tanggapin. Kaya niyang bayaran ang karagdagang tuition mismo. Nahulaan na ni Yung ang kanilang relasyon. Sa katunayan, kailangan ni Yan Sang ng isang kaibigan sa kanyang tabi upang mailayo siya sa gulo. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay gusto ni Park Jin-woo na tulungan si Yanong na pabagsakin ang mga bully.